Overlooking farmland, mountain view. Ang ganda po ng ambience. Quality, sarap sa mata. Ayan mga ka-farmland. Ganda. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and I tried to get back. Before the cool down run out, I'll be giving it my best, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some more, learn some, but Hello mga ka-farmland, ayan, nandito po tayo ngayon sa bayan po ng Guinyangan, Quezon, kung saan meron po tayong tinitingnan na 1.5 hectares na overlooking po na tabing cemented road. Ayan. Then, dito po sa portion na to, sakop pa niya yung lote. Mahaba po ang frontage niya, mga 100 meters to 150 meters. Mga 120 meters more or less po ang frontage niya. So, sakop niya po right side and sakop niya po left side. So dito po sa part na to, pahili po siya. Ayan, na banayad naman dyan. Titingnan natin dyan mamaya. So dito naman, ayan, hili rin, pababa naman. So overlooking po yan. So kung ito ay malilinis, maganda po yung kakalabasan po nito kung ito'y malinis, kasi overlooking view po yan. Medyo masuka lang, pero para makita nyo po, papasukin natin po dito kung ano meron sa lupa dito sa left side. Ayan. So as you can see mga ka-farmland, banayad naman yung pagkalupa dito. Ayan, kung makikita nyo pababa. Ayan. So, pwede nyong gawing farm din to. Ayan. So, maganda naman po pagkalupa niya. Hindi naman po siya tirek. Ayan. Ayan. Diretso lang tayo ng lakad. So, based sa nakikita kong structure ng lupa, pwede ka rin magparampa dito na sasakyan, yung pababa. Ayan. Tapos ito po yung bubungad sa'yo. Ito pong portion na to. Ayan. So, mamaya titingnan din po natin doon, maganda doon. Ayan, dito lang po tayo na una. Ayan. Ayan, overlooking po yan. Ayan. 1.5 hectares. So, malapit-lapit po ito sa provincial road. Mga 800 meters po nasa provincial road na tayo ng going to Guinyangan town proper. And then sa national highway naman na road going to Bicol, nasa 6 to 7 kilometers po yung distance natin doon. And doon sa new bypass road ng Manila Bicol na ginagawa, malapit-lapit din to, mga 15 minutes drive po siguro, nandun na tayo. Kaya pag nagawa na po yon, mas mapapadali po yung biyahe dito. Ayan. So ang tinitingnan po natin at nililibot natin yung left side nya. Ayan. So, ayun mga ka-farmland, babalik po tayo. Papunta po tayo doon sa kalsada. So, ayun mga ka-farmland, nandito na po tayo sa labas. Ayan. Dito po tayo pumasok kanina. Ayan. So, ngayon, pupunta po tayo hanggang doon kasi yung frontage natin sa kalsada hanggang doon pa. So, sako pa dito at saka dito. So, ayan, tara, punta po tayo doon.
So ayun mga kaparmlat, nandito na tayo sa pwesto na tinuro ko kanina. And mamaya na natin ito tingnan, dito muna tayo mag-focus. Yung sa binaba natin kanina, yung mga kadugsong pa sa frontage. So, medyo masukal dito sa part na to, pero sako pa yan. Pero para mas makita nyo yung structure ng lupa, itong itsura nyan dito, masukal lang to. Ayan. So makikita nyo, yugan po siya na malinis. Ayan. So, ang ganda dito mga ka-farmlad, kasi overlooking to. Ayan. Ayan mga ka-farmlad. Ganda. So yung part dyan, hindi na po natin sakop. Pero yung nabubview pa natin, itong pwesto natin sakop pa. Ayan. Kasi base sa turo sa atin, ito po, sakop na ito nung binibenta ko dati. Mamaya kwento ko po sa inyo. Ayan. So na-vlog ko na po ito dati, ang ganda po nito. Ayan, ang sakop po nitong kabila, yan, ito pong part na to. Yan, tsaka yung kalsada. Ayan. So, ito po dati, kwento ko lang. Ito po yung binibentang 1 hectares na 2 million. Ayan, na kung saan mga ka-farmlat, may buyer na rin po sana nito. Ayan, nung na-vlog ko po ito, ang turo po sa akin, ay tabing kalsada daw po ito hanggang dito sa overlooking view. Ayan, kaya naman, nung pagka-upload ko, may buyer po tayo agad. Na kung saan ginastusan ko na po dahil yung may-ari po nito ngayon nabili niya lang din, so hindi siya yung nakapangalan sa title. Kaya ang ginawa namin, so ginastusan ko po na i-locate yung tunay na may-ari na nakapangalan pa sa title dun sa Real Quezon. Sabi naman kasi sa amin ng may-ari, wala na siyang pagbibigyan ng iba, kami lang, total gumagastos na rin kami. Kaya lang mahirap ang hawakan po kasi anong nangyari, nung may buyer po na foreigner na asawa ay Pinay, so hindi natin alam kung nakita na sa video natin o nilocate ng ibang agent, kasi may mga ganun naman po talagang ahente pag nakita sa video nilolocate. So inovertikan po kami siguro dahil ayun na yung buyer, kasi yung buyer namin parating pa lang, nasa abroad pa, siguro atat na, kaya binaliwala yung usap sa amin. Pero okay lang mga ka-farmlat, dahil nung bibili na daw po ito ng buyer, so pinasukat nila, ang nangyari pala, hindi nila sakop yung kalsada. Ayan, nung sinukat po. So, sakop po pala ito, nitong binebentang karatig na 1.5 hectares. Ayan. Kaya, napakaganda po ng pwesto nitong kabila. Ito po, walang access ng kalsada. Ito po meron. Na kung saan, overlooking din naman. At mas marami pong portion na overlooking sa pwesto na to, dahil bukod sa overlooking dito sa pwesto na to, kung tatabasan po yan, lilinisin, ayan, yung part na yan, overlooking din po yan. And pag pupunta naman po tayo sa kabilang kalsada, since elevated po siya paahon, overlooking din po yon. So mamaya tingnan natin. So ikutin muna natin dito. Ayan. So ang ganda po ng pagkalupa dito at maraming nyog. Ayan. Lakad-lakad muna tayo. So titingnan natin yung tinurong hangganan nung ito'y sinukat. Yung nilalakaran po natin sako pa. Ayan. So yung barangay hall po ng lugar na to, nandun pa sa dulo, malayo pa. Ito po, kaya ito mula dun sa provincial road, nasa Bukana lang po tayo. Kaya maganda yung property na to. Hindi malayong puntahan.
napakalapit pupuntahan. Kahit 10 oras ng gabi, walang hassle pupuntahan. So, ayan, dito po mga ka-farmlad sa place na to. Ayan. So, dito po yung tinuturong pagitan. Yung lupa po, kumat dito. Ayan. Kaya yung part na yan, hindi na sakop. So, yung sakop po, yung hilera pa pag ganun. Sakop po itong kabila na to. Yan, sakop ito, tsaka ito. So, ano nga bang meron dito sa kabila? So, ayan. Nyugan pa rin po. Ayan, dito naman po tayo sa kabilang kalsada. Ayan, nyugan pa rin siya. Maganda rin naman yung structure ng lupa. Dito banayad. Ayan. So, sa nakikita ko mga farmland, itong property na to, marami pwede mong gawing bakasyonan, investment, livestock, manok panabong farm, yung pag-structure ng lupa niya, medyo slopey, maganda rin. And pinaka best, dahil malapit din naman po ito sa kabahayan, dyan sa baba, kabahayan na, tapos doon, sa dulo, marami na rin bahay dyan. Pwede rin itong residential area. Yan ang good thing, marami siyang sakop niya dito sa kabila, sakop dito sa kabilang kalsada. So ayan. So ayun mga farmland, ang titingnan naman natin yung dito sa side na kabilang kalsada. So ano nga bang meron dito? Ayan, ang meron dito mga ka-farmland, may mga gulay. Ayan, tanim na langka. Ayan. May mga nyog and banayad na hili dito. Ayan. So magandang pagpwestohan din ng bahay. Ayan. So ayun po yung poste ng kuryente. Sako po sa property. Ayan. So medyo masuka lang. Pero hindi naman po siya ganun ka sukal na makakapal. Ayan, medyo madamo lang din. Ayan. So siguro mga ka-farmland, pag nandiyan ka sa taas, maganda yung view dyan. So medyo masukal lang kaya di natin maakyat. Syempre una-una safety first mga ka-farmland. Mga tayo matuklaw ng ahas. Ayan. So alam naman natin na overlooking yung kabilang kalsada. So kung aakyat ka dyan, overlooking din yan. Ayan. So makikita nyo mga ka-farmland, ito yung kalsada, banayad lang po siya. Ano po? Banayad. Kaya okay lang din yung structure ng lupa. Ayan. Maganda ang pagpwesto ng bahay dyan sa baba. Maganda rin dito, maganda rin dun sa kabila. Ayan. Kung lilinisin ito, maganda rin naman po dyan. Ayan, ang ganda po ng pwesto dyan sa may mangga na yan. Overlooking po ang pwesto dyan. Tanaw mo. Ayan, tatapatan natin yung pwesto ng manggang yan. Ayan, para di na tayo bumalik. Ayan, pupunta tayo doon. Kunin ko lang yung motor. So ayan mga ka-farmland, nagpasok tayo ng bahagya. Ayan. Overlooking talaga siya. Ayan, lalo po kung nandyan po tayo sa una-unahan. Medyo masuka lang. Pero kung nandyan po tayo sa una-unahan, mas maganda po yung view at kitang-kita. So ayan. So, konting pasok pa lang natin. Tingnan nyo po. Lalakad ako pabalik ng kalsada. Ayan. So kung makikita nyo mga ka-farmland, 15 meters lang na lakad pabalik sa kalsada, kitang kita nyo po na overlooking na. What more kung medyo pumasok pa tayo dun sa
bandang taas. So ayun po yung mangga. Lalo kung pumunta tayo sa mangga na yan. So 15 meters mula dito, naglakad lang tayo ng konti. Tanaw na. So yung mangga, yung location ng mangga, 50 meters. So pag nakarating tayo doon, ay quality to mga farm lot. Panalong panalo to. Ganda pa. So ayan mga farm lot. So hanggang dito na lang po yung video natin. Pero ayan, para tulad ng pag-video ko dati, ayan, magdadrive tayo papunta sa labas. Ayan. So isang kamay sa camera, isang kamay sa manubela. Ayan. So nakakatawa mga ka-farmlad kasi yung may mga naging buyer po tayo na hindi po marunong umangkas o never pang nakasakay sa motor. So dahil sa mga tripping, yan, yung first time nila, ayan, nakakasangkas po sila sa atin. So grabe sa unang sakay po nila, talagang grabe mangapit. Pero mga ilang minutes lang nasasanay din, nagiging comfortable na. So ganun talaga mga farmlot, sa una mahirap pero pag nasanay ayos na. So mga farmlot, malapit-lapit na tayo sa portion na maraming kabahayan. So dito po sa dinadaanan natin, kadalasan kung ikaw yung may property, ikaw yung may bahay. So pero dito sa baba, yan, marami pong kabahayan dyan kasi provincial road po yan. Yan. So yun naman po ang good thing din doon sa property na yon. Kung kayo po ay gusto ng peaceful, ayaw nyo ng mga marites na kapitbahay, yan, wala po kayo masyadong kapitbahay doon. So yung kapitbahay nyo po doon, mga 100 meters po yung distance doon sa property nyo. Yan. Pero dito po marami na pong kabahayan dito. Ayan. So ayan, wala pa pong 1 kilometers, nandito na tayo sa crossing. So yung right side papuntang Ginyangan, Quezon, ito naman pong left papuntang Calawag sa main highway. So pakita ko po sa inyo sa Google Earth. So yung mga ka-farmlot, nandito tayo ngayon sa property. So ito po yung property, ito yung papaliko. Ayan. So andito po banda yung overlooking part na nilakad natin. So dito tayo nag-umpisa ng video, tas bumaba po tayo dito. Tas ito po yung sakop niya. Ayan. Tansyahin po natin. So ayan. So mga 150 po siguro. Ayan. So dito tayo bumaba, ito yung overlooking part na maganda na yung tanawin. Ayan. Dito tayo unang bumaba, tapos dito naman po tayo secondly bumaba. Ayan. Tapos dito naman tayo umakyat ng bahagya kanina. Yung sinasabi ko na maganda dyan kung nandyan po tayo sa may mangga. So ito pong portion na to, maganda to. Kulang lang siya sa linis. Sako po yan. At yan po yung medyo elevated po siya. Ayan. Nakikita nyo po. Ayan. So medyo elevated lang yan. Pero ang ganda niyan mga ka-farmlot. So kulang lang siya sa linis dahil wala po dito yung seller. Nasa Real Quezon po. So ayan mga ka-farmlot, yung new bypass road po na dadaan from Manila, Ginyangan. Dito po yon. Ang distance lang natin nasa 3 kilometers lang. So lapit lang yan mga ka-farmlot. Yung highway naman po ng Manila Bicol, so ito po yung provincial road. Ayan. Andito lang po yung National Highway. Tama ba? National Highway, ilog to. Highway. Punta muna tayo sa layo natin. Yan. So, ayan mga ka-farmlot. Ito po yung highway. Ayan. Yan po yung pagpasok papuntang Ginyangan. So, malapit-lapit po tayo sa town proper ng
Calawag. Ayan, ito po ang town proper ng Calawag. Ayan. Sa town proper naman po ng Ginyangan, ito po ang town proper ng Ginyangan. So, ayan, mga ka-farmlat, at least may idea po kayo. Ayan, ito naman po yung provincial road. Ayan. So, ayan mga ka-farmlat. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat and dagsang biyaya po sa inyo.